Kapatid, naghangad ka pa ng tagumpay sa buhay, lalo sa pagnenegosyo, ngunit natatakot kang magsimula. Ay nako, may sikreto na makakatulong po sa iyo na ayon sa isang multi-millionaire. Kung ano yan, let us watch this. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ano po yung tatlong prinsipyo na isinare po sa akin na isang successful na entrepreneur na may-ari ng Great Deal e-commerce sa Pilipinas. Siya po ay kinikilalang Jack Ma of the Philippines and Alibaba of the Philippines. Kung ano ang sinabi niya, let us watch this. One last business tip sa mga aspiring entrepreneurs dyan na gusto talaga mag-umpisa. Ano pwede mong sabihin sa kanila? Well, una, warning muna. Warning, sige. Entrepreneurship is not for everyone. It is a calling, especially a founder, iba talaga. But if you are crazy enough, like me, I'm crazy enough. No? If you're crazy enough, when you say crazy enough, hindi ka magpapasweldo ng 2 taon, kaya mo yan, go for it. What do you mean, hindi ka magpapasweldo ng 2? Hindi ka magsasweldo sa sarili mo Okay, ng 2. Diba? Pag walang kita yung kumpanya, paano mo sasweldo ang sarili mo? Go for it. Diba? Because it takes a lot of risk in business. You're against the statistics. But for those that are willing to go through it, start now, start small, fail fast. You can always adapt and grow, listen to your customer so that you'll be able to be adaptable, flexible enough to grow kung ano yung sinasabi ng target market mo. Grabe naman talaga. Oh, napakaganda po talaga sinare ni Mr. Steve C. FYI, just to give you a brief background of Mr. Steve C. Matagal ko na siya nakasama since 1990s. At nakita ko talaga kung paano siya lumago, paano siya yung humble beginnings. As a matter of fact, kung gusto niyo mapanood yung buong episode ng interview ko dyan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section para mapanood nyo. So, 3 pong bagay ang kanyang sinabi. Number 1, start fast, start now. Number 2, start small, and then fail fast. Oh, grabe yan. Iisipin po natin, ha. Number 1, okay, why should we learn how to start now? Alam mo, sa totoo lang, marami po sa atin ang nag-aantay ng tamang pagkakataon bago magsimula. Sino po sa inyo ang guilty dyan? Type guilty. Alam mo, ang totoo, walang perfect timing. Kailangan mo lang magsimula ngayon para makuha mo na ang oportunidad kung ano ang nasa harap mo. You don't wait for the opportunity to come. You go to the opportunity. Always remember, there are only 3 types of people in the world. The first type of people are people who make things happen. The people are people who wait for things to happen. And the third type of people are people who wondered what happened. Alam mo, kagandahan po kasi kung ikaw po ay nagsimula, magkakaroon ka ng tinatawag ng momentum. Kapag nagsimula ka, mas madali na magpatuloy at syempre naman, na-try mo na eh. Alam mo, ang perfect example niya na talagang who started really immediately ay ang founder ng isang inasal store. Okay, nagsimula lang siya sa isang maliit na barbecue stand sa Iloilo. Hindi naman naging madali ang kanyang journey. Maraming challenges at pagkakamali. Pero nagsimula siya. Natuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Ngayon, matagumpay na ang kanyang negosyo at yan po ang tinatawag na mang-inasal, di ba? Yung unlimited rice. Walang iba kundi ang founder na si Injap Sia. He started when he was 26 years old. And by the way, right now, mang-inasal is purchased already by Jollibee Food Corporation, kaya naging bilyonaryo po siya. Grabe, because he started immediately. Start now, kapatid. Huwag ka na mag-procrastinate. No, panay plano ka eh. Wala ka namang ginagawa. Oh, that's number 1. Yan ang sinabi ni Mr. Steve C. Pangalawa, start small. Alam mo, ang kagandahan na talagang sobrang simple pero may wisdom. Kasi ba't nag-start ka ng small, low risk? Hindi mo kailangan ng malaking punan. At just in case, ito po ang kagandahan. Kung naman po sana, kung malugi, maliit lang na wala. Huwag tayong mag-start big. Kasi kung nag-start big ka, kung nagkamali ka, diba? Wala na. In reality po talaga, pag nag-uumpisa ka, mas mataas po ang chance na mag-fail kaysa mag-succeed. Agree? So just in case na mag-fail ka, bariya lang na wala, makaka-recover ka. At the same time, mas madaling i-manage ang maliit na negosyo or project. Imagine mo, malaki agad, di ba? Nag-rent ka agad. Kahit di ka bumibenta, nalulugi ka araw-araw. Alam mo, isa pang idol pagdating sa pagbibusiness, ito, nagsimula siya. Ito sa isang maliit na ice cream parlor lang. Hindi niya minadali ang journey. Sa bawat na kanyang challenge,
challenges, natutunan niya kung paano i-improve ang kanyang negosyo. Na-realize niya, seasonal lang palang ice cream, kaya kailangan maglagay na sila ng pagkain. Doon na sila naglagay ng spaghetti, doon na sila naglagay ng burger, at ngayon, yung ice cream store na maliit, ngayon, ang tawag na po dyan ay Jollibee Food Corporation. Yan, walang iba kung sino nag-umpisa, si Tony Tan Kat Kyo, ang founder ng Jollibee. Ang pinakamalaking fast food chain dito sa Pilipinas at ngayon nag-expand na po. So paano po nag-umpisa yan? He started small. Kaya nga ano pa kaya ang dahilan mo? Pangatlo, fail fast. Yan ang sekreto. Ano ibig sabihin ng fail fast? Huwag matakot na magkamali. Yan ang sabi ni Steve. Sa bawat magkakamali, hindi yan pagkakamali. Pag meron kang leksyon at natutunan. Tama? Ang mahalaga, matuto ka sa bawat pagkakamali at paano mo improve. Kaya nga mas maganda na magkamali ka na magkamali habang maliit pa. Kaya ang losses mo kaunti lang. Makikita mo agad kung ano hindi gumagana at mag-a-adjust ka. No one can succeed without failing. And then whenever you fail, failure is not a person. Hindi ikaw nabigo. Yung ginagawa mo lang ang nabigo. And when you look at the word called fail for me, spell fail for me. Spell fail. F-A-I-L. You know what really fail stands for? Ibig sabihin po niyan, first attempt in learning. The reason why you and I failed because hindi natin alam. Ngayon natuto na tayo. A perfect story naman, ito naman, isang tindero ng sapatos. Maraming beses din po nabigo, nahirapan, nasunog ang tindahan. Anong ginawa? Binild ulit, nag-adjust, natuto, nag-improve. Sino kaya ito? Nagbebenta lang ng sapatos dati. Siya lang naman, walang iba kundi ang founder ng SM Group Corporation na walang iba kundi si Henry C. Sr. Ngayon, ang SM Group ang isa sa pinakamalaking, company at retail at the same time, real estate sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, based on these three principles, start now, start small, fail fast. The question is this: how can you apply itong tatlong principle sa iyong katayuan at sa iyong sitwasyon ng iyong buhay right now? Kaya mga kapatid, huwag ka na matakot na magsimula kahit maliit lang. Ang mahalaga, natuto ka tuwing ikaw ay nagkakamali para ikaw ay mag-improve. Guys, kung nagustuhan mo tong video na ito at gusto mo na talaga sa Chinky, inspired ako na talagang mag-start ng business na katulad nyo. May maganda akong balita sa inyo. Magkakaroon po kami ng isang masterclass na walang ibang kundi ang kasama ko si Boss RDR. Okay, ito lang para malaman namin kung na seryoso ka talaga hindi to libre. Kasi po mag-i-invest kami ng 6 na oras para sa session na ito at kung interesado ka maging parte ng masterclass session na ito, ulitin ko dito para sa lahat, just type interested in the comment section, padadala ka namin ng invitation. So guys, I hope that you are enlightened in this episode. If you like this episode, again, please do watch also the entire episode na interview ko kay Mr. Steve C. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.